sa umagang ito. Dakila ka, Panginoon. Salamat una, O Diyos, sa mga handog o alay na dinala para po sa inyong kaharian. Ang mga goods na ito, Panginoon, dalayan ko, Lord, na magamit po sa inyong kaharian. At ang mga naghandog po nito, patuloy niyo po silang pagpalain, huwag pagkulangin, Panginoon. Bagkos, patuloy niyo silang bigyan ng kasapatan, kahigitan pa, Panginoon, dahil yun yung pangako niyo po sa amin, Ama. You promise us that everything that we will give into your kingdom, meron po kayo, Panginoon, na mas malaking kayang ibigay po sa amin. Bless these people of yours, Lord, who continually offering their money, their time, the efforts, especially for the kingdom. Thank you so much. Also, Lord, I'm praying for our brethren, brothers and sisters celebrating for their birthday. I-bless niyo po sila, Panginoon. I pray, layo niyo po sila sa karamdaman, anuman, Panginoon, plano ng kaaway, aming ginigib at sinisira. Bagkos ang plano mo, O Diyos, ang matupad po para po sa kanila. Dalangin ko, Lord, as they continue serving you, uh, your uh, your word will teach them, O God, every day. Your Holy Spirit be with them, O God. We believe that in this world we have many tribulations, but you promise us we have to be with good cheer, good comfort because you are with us. Bless niyo po, Lord, ang mga kapatid kong ito. Also, Lord, ang didiwang o magdidiwang ng kanilang anniversary. We all believe, Lord, that relationship is so vital na inaatake ng kaaway, Panginoon. We're just walking on a minefield that any extra step, Lord, na magawa po namin, it could explode the relationship. But I pray, Lord, cover them once again with your holy blood. I know there are difficulties in the relationship, but I'm praying, Lord, na lahat ay may katugunan at kasagutan. Kaya Lord, pagpalain niyo po sila. Dalayan po ang iyong proteksyon sa kanila-kanila rin pong mga pamilya. Also, Lord, as we go on the preaching of your word, once again, we are not just inviting you, Lord, but be with us. Inhabit us, Lord, in the midst of the praises of your people. As we listen to your word, speak to us through your humble servant. Speak to us and use him, Lord, as your mouthpiece only, and give him a double portion of your anointing. Open our hearts at bigyan niyo po kami, Panginoon, din ng understanding para mag-grasp po namin ang inyong pong mga salita. I-bless niyo po ito, Panginoon. Aming nga po muling tinataas ang aming dalangin at samo sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, may pahabol pa. So, yung mga handog na yan, ginagamit po yan dito, mga kapatid. At mahalaga po yan. Dahil yung iba dyan talaga sa mga manggagawa, lalo na pag may mga events, minsan wala talaga tayong makuha ng mga pagkain. Yan po yung ginagamit po natin. Minsan naman po, wala tayong mga panlinis. Kaya, yan yata yung naisip nila. Normal naman po yan sa mga lahat ng simbahan. Naghahandog po tayo, mga kapatid. At mapalad tayo kasi tayo mismo ang ginagamit ng Lord. At naniniwala ko yung mga naghahandog na yan, hindi po yan galing sa maleta. Nandiyan ba kayo? Okay. So, purihin ng Lord. Buhay pa kayo, mga kapatid. Okay, let us read as we go on to the preaching of the word. Tatalo na po tayo for another series, and the title of the series or our team, actually lalampas yan ng June eh. So punta muna tayo sa introduction. Ito yon, the Church of God. The Church of God. So ang pinaka-topic po natin ngayon ay nasa chapter 18 ng Book of Matthew. So chapter 18 ng Book of Matthew, let us read beginning from verse 13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said,
You are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, son o Simon Bar-Jonah. Yung salitang bar, di ba, Bar-Jonah. Yung Simon, apelyido niya po yun. Pangalan po niya yon. Yung Peter, apelyido niya yon. Yung salitang bar, ibig sabihin niyan, mga kapatid, sa panahon, sa lingwahe nila ay son. So, son of Jonah. Anak siya ni Jonah. For flesh and blood hath not revealed to you, revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ito'y sa New King James Version. Pero sa King James, ang nakalagay po doon, and the gates of hell shall not prevail. Yung pintuan ng hell. Sa Bible, may tatlong hell po, mga kapatid, o sa Greek. Ang hell na binabanggit po dito ay libingan o kamatayan. Meron namang hell, hindi siya Hades, kundi ang tawag po sa kanya ay Tartarus o Tartaro. Ito yung bottomless pit ni Satanas na paglalagyan po siya. At yung isang hell po, mga kapatid, isang impyerno, yun po yung Gehenna. Yung Gehenna, ito yung dagat-dagatang apoy. So, ganun katindi. Dito, inilagay ng Panginoon yung gates, yung kamatayan. Actually, mga kapatid, very interesting to dahil sa paglilingkod, when the Christians truly understand that you are indeed church of the living God, hindi po sa iyo yung kamatayan, pera, pagsubok, sakit, magpapatuloy ka talaga sa paglilingkod kahit anong mangyari. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Naintindihan niyo po? Okay, so tingnan mo yung katabi mo bago ka umupo, sabi mo sa kanya, peace be with you. Okay. Oo, yan. Okay, sige po. Maraming salamat po, mga kapatid. So, the Church of God, mahalaga pong matalakay po to because last time, tinakil po natin, mga kapatid, yung mga subjects pertains doon po sa last days. So, yung last days ay very crucial na ngayon. Nasa dulong-dulo na talaga tayo, mga kapatid. At hindi naman kaila po sa inyo, hindi lang po sa Pilipinas ang may kaguluhan. Sa buong mundo, meron pong kaguluhan. Actually, ngayon, may nangyayaring uling gera sa Iran, sa Kuwait. Doon yung mga kapatid ko, nagpo-post sila o nagsisend sila ng mga kaganapan po. Ayun po, nagpapaulan na naman po ng mga missiles, ng mga rocket. So wala na po talaga ang sanlibutan ito. But the question is, saan lulugar ang Church of God? So sila, binabanatan ng matindi, may kaguluhan. Tayo naman, bagamat wala naman tayong gera dito sa Pilipinas, pero makita nyo naman po, sa paligid po natin, napakagulo. Wala na halos sistema, ang mga nasa gobyerno. So tayo, saan tayo pupulutin? Kahapon nga nag-uusap kami, yan, sila Sister Darren, mahirap pala kumuha ngayon. Sa bawa, mauuspital ka, tapos kukuha ka ng mga gamot-gamot o ng mga ayuda, sasabihin sa iyo, wala muna. Bakit? Kasi magulo pa po sila doon sa Senado. So, nakita niyo po yung mga domino effect ng mga bagay na ito. But the question is, we as the Church of God, where could we stand? Saan tayo titindig, mga kapatid? But before that, we have to establish first, ano ba yung pinaka dapat nating maintindihan dito po sa istoryang ito. Sige, Ate Ivan, lagay mo. So, pinaka tema po natin is the gates of Hades shall not prevail against it. So, dito pa lang, magkakaroon na kayo ng idea na lahat tayo bilang mga Church of the Living God, tayo bilang mga Christians, yung pinaka-ultimate po na kalaban natin o yung kinatatakutan ng tao ay hindi po kakayanin o kaya nating lampasan yung bagay na yon, hindi tayo kayang hadlangan nun. So dito pa lang, meron na kagad conclusion ang Panginoon
At sinabi niya na lahat ng mga mananampalataya na tatawagin Church of God, lahat tayo mga kapatid, walang kaya pong gumiba po sa atin. Naintindihan niyo po? Now, kaya yan yung sabi po ni John, lagay mo tiban. Sabi ni John, in the world, ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Ayan, medyo magulo, may mga chaos sa sanlibutan ito, mga kapatid. Talagang di mo na maintindihan. But God, the Lord Jesus Himself, sabi niya, I have overcome the world. You have to smile. You have to be glad. You have to be cheerful. Dapat, nandun pa rin po sa mga Christian na masaya ka pa rin. Unang-una, totoo po yung Bible. Nakukuha niyo po? Pangalawa, totoo yung pangako ng Lord na kailangan dadaan dyan bago po tayo kukunin ng ating Panginoon. So, no worry po sa atin. Dumating ang Lord, praise the Lord. Dumating ang chaos, praise the Lord pa rin. Kasi sinabi na po ng Bible, magkakaroon talaga tayo ng tribulation. Mabibigat na pagsubok, mabibigat na problema, hindi mo ma-spelling na mga situation sa buhay. But then and again, the Lord encouraged us, you are the church of God. You have to be good, in good shape, in good cheer. Kasi, na-overcome na daw yan ng ating Panginoon. So, dahil na-overcome na yan ng Lord, at naka-align po tayo sa ating Panginoon, ibig sabihin po, na-overcome na rin po natin yung mga bagay na yan. Nakukuha niyo po? Now, the passage, mga kapatid, etong pag-aaral natin, ito yung pinaka-foundation ng Church of God. Bakit? Kasi po dito may apat na bagay na ni-reveal ang ating Panginoon. The first one is the revelation of what we are or who we are serving. Dinescribe dito, mga kapatid, the identity of the Lord Jesus Christ. He was not just a simple Messiah, but He is the divine God, mga kapatid, na kaya ang lahat ng bagay. The second thing is where the church founded. Saan po naka-foundation yung iglesia natin? O tayo mismo na mga mananampalataya, saan ka na ipundar, saan ka na itanim, saan ka na itindig. Pangatlo, mga kapatid, that the authority that God gave to us. Meron po tayong kapangyarihan. Meron tayong authority. But you know, sometimes yung authority na yan, nami-misuse po natin o hindi talaga natin nagagamit. Kaya minsan may mga pagsubok tayo, may mga problems, natataran tayo eh. Hindi mo alam may authority ka. Pwede mong sawayin yung problema eh. Pwede mong sawayin, mga kapatid, yung gumugulo sa isipan mo. May mga anxieties, may mga depression. Pwede mong sawayin yon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Tatandaan nyo lagi yan. May authority kayo over the enemy. Kaya pag may mga mangyayari sa atin, o iniisip mo pa lang, sawayin mo kagad. Pag ako nakakita ng aksidente, sinasaway ko kagad na pumasok sa isip ko, di ka papasok, di ka mangyayari sa akin in Jesus' name. Pag makakadaan ako sa ospital, mababasa ko yung mga ospital in Jesus' name. Hindi ako papasok dyan. Pag makakadaan ako sa sementeryo, sa punerarya, in Jesus' name. Hindi ako papasok dyan o walang papasok dyan sa amin. Ganun ko sinasaway. So purihin ng Lord, mga kapatid. Kapag makikita mo na yung finances mo tumatagilid, in Jesus' name, gaganunin mo kagad. Nagigets niyo po? Why? Because you have the authority. And the next thing is here, the Lord Jesus Christ assured us of our final victory. So we have tribulation, we have battles, mga kapatid, may mga fights tayong pinaglalaban araw-araw, but at the end of the day, sinabi ng Lord, victory ka na, panalo ka na. So, dapat yung mukha mo, mukhang panalo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang talunan ah. Dapat panalo yung itsura natin, mga kapatid. Yung iba nakabusangot pa eh. Dapat masaya ka. Bakit? Kasi nga, lingkod ka ng Diyos, nakukuha niyo po. Now, dito po sa setting ng istorya, nangyari po ito when the Lord Jesus Christ brought His disciples dun po sa tinatawag na Caesarea Philippi o Philippi. Though yung lugar po nun, mga kapatid, medyo located po siya sa isang paanan ng tinatawag na Mount Hermon.
nasa north yan ng Galilee. So pag yung Galilee, meron diyang lake. So maraming himala dyan ginawa ang Lord. Now, dito sa pagkakataong to, ito yung isa sa pinakamatinding revelation po niya. Ang tanong, bakit po ganon at doon niya tinapat yung revelation na yon? Hindi po aksidente na nangyari yon, na doon siya nagpahayag na itatayo niya yung kanyang church. Kasi po yung lugar na yon, kilala po yun sa pagan worship. Talamak po doon yung pagan worship. Nagwo-worship sila sa mga pagano, sa mga Diyos-Diyosan. Likas po sa kanila, mga kapatid, na napakadaming Diyos. Sa Roma, sa Greek, o sa Greece, ang dami nilang pinupuri. Mayroong mga churches po doon, iba-iba. Kaya dito si Lord, sinabi niya, okay, hindi yan ang dapat, ititindig ko yung iglesia ko pagdating ng araw. Okay? So doon, sinaway niya na yung inyong pupuntahang lugar sa pagsamba ay hindi pagan worship. Tapos yung lugar po sa Caesarea Philippi, o Philippi, mayroon po dong temple na dinedicate po kay Caesar, yung emperor po nila. So si Caesar o Emperor Caesar, pumupunta yung mga tao doon. Actually, mga kapatid, ang mga Romans, pag ang emperor po, may emperor sila, ginagawa po nila na pinapantay nila sa Diyos. Ganon katindi pag sinabing emperor. Actually, ang mga Chinese din po ganyan eh. Yung mga emperor nila, gino-Diyos po nila. Okay? So, dito, sabi ng Lord, I will build my church. Isa lang yung kingdom na nandun. Isa lang yung king. Isa lang yung emperor doon. Ang ating Panginoong Heso Kristo. Dito, mga kapatid, nagpatayo yung mga Greeks ng shrine ni Pan. O meron kasi tinatawag silang si Pan, yung Diyos-Diyos. Diyan nang galing si Peter Pan eh. Kilala niyo si Peter Pan? Yung Pan na salita, mga kapatid, Diyos nila yan eh. Ang Diyos na Pan, nung sinearch ko po siya, medyo unique tong Diyos na ito, mga kapatid eh. Kasi ito yung nagparang, may musical na dala, na para bagang nagpapapayapa. Actually, mga kapatid, isa sa theory po dyan na sinasabi po nila, pag ikaw daw ay nasa loob ng gubat at nawawala ka, kailangan mo daw tumawag doon. Kasi pag hindi, magpapanik ka. Diyan pala nanggaling yung salitang panic doon sa Diyos nila kay Pan. So nabivisualize ko lang, sila kailangan pa nila tumawag doon sa Diyos na Pan. Samantalang mga kapatid tayo, hindi na. Tatawag ka sa Panginoon, hindi ka magpapanik. Naiintindihan niyo po? Nakukuha niyo po? So tayo mga Christians, may mga trouble. Pero wala kang ibang Diyos na tatawagan, kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. The next thing, yung idolatry, tsaka yung mga spiritual darkness. Marami po dito, mga kapatid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Marami po dito yung mga, ano ba tawag sa atin doon, yung budo-budo. May mga ganyan po sa kanila, mga spiritual darkness. So may mga, sa atin kasi, para mga engkanto yan eh. May mga nilalapitan sila, bulong-bulong. Kaya dito, yun yung binasag ng Lord. Sabi ng Panginoon, dito ko'y tatayo. So medyo matindi yung kanya pong, yung kanyang paunang bigay. Marami siyang babasagin. And don't we know, mga kapatid, we as Christian, we as the Church of God, the time that we receive God, we accepted Him. Nung naglingkod tayo, marami po tayong kailangang basagin. Marami tayong kailangan labanan at sirain sa dati po nating pagkatao. Naiintindihan niyo po? Kaya meron talagang labanan. So dito, sa gitna ng conversation na ito, sa gitna ng environment na ito, nagtanong ang ating Panginoon, whom do men say that I, the Son of Man? So nagtanong po siya. So yung question na ito, mga kapatid, is very crucial. Bakit kanya? Kasi dito po sa tanong niya, sabi ko nga sa inyo sa introduction, marami pong mga tao doon pwede nilang kilalanin ang Panginoon na isa lang sa mga Diyos. Pwede yon. Actually, pinantay nga lang siya, di ba? Kay Jeremiah, kay John the Baptist. Sabi nung isa, ikaw daw si Elijah, sabi nila, isa sa mga propeta. So, sa kanila, mga kapatid, ang Panginoon pwedeng maging Diyos kasama ng marami nilang mga Diyos. So, yun yung problema, mga kapatid.
nakapantay ang Panginoon sa kanila. Hindi po kagaya sa atin. Sa atin ang Panginoon, siya po yung laging nasa taas. Lahat mga kapatid ng tuhod, luluhod, lahat ng labi magsasabi na ang Panginoong Yesus, siya ang nag-iisang Diyos. Nakukuha niyo po. So here, the Lord Jesus Christ, dinemonstrate niya na yung church ay hindi po basta-basta na-establish ng kahit na ano. Hindi na-establish ng kung sino-sino o hindi na-establish ng philosophy, hindi na-establish mga kapatid ng mga false religion or unbelief, but it was established by the Lord Jesus Christ. Now, sa panahon po natin, ito po yung relation po niyan. Sa panahon po natin, maraming nag-i-exist ng mga churches ngayon. O sabihin na nating diretso na tayo mismo, mga kapatid. First one, merong mga secularism na mga churches. They follow secular things. Pag sinabing secular things, ito yung mga sa paligid natin. It was not established by the Word of God. It was established ng spiritual guidance ng ating Panginoon. So pangalawa, yung materialism. Maraming mga tao ngayon o church o sabihin na natin mga kapatid, even Christians na nakadepend pa rin sa mga material. Okay, hindi ko sinasabing masama ang material. Kasi kailangan natin yun. Kailangan natin ng pera, kailangan natin pagkain, kailangan natin ng gamit sa bahay. Pero hindi tayo nakasentro doon. Bagkos naniniwala tayo, lahat ng itong mga to ay biyaya lang to na nag-iisang Diyos na buhay. Huwag kang sesentro sa bagay na yon. Meron naman sa panahon natin established doon sa mga maling doktrina. Ay, marami po yan mga kapatid. So, bagamat tayo'y nag-aaral, nagtuturo, tinitiyak natin na mga pinapakain sa inyo ay nakaayon po sa salita ng ating Panginoon. Meron naman mga Christians or mga, sabihin na natin po, mga churches ngayon, nandun po sila sa moral confusion. Kasi ngayon sa panahon natin, hindi mo na alam minsan kung ano yung tama at mali. See, nandyan tayo sa society na yan. May mga tao dahil marami sila, sinasabi nila sila tama. Kasi ang tama ngayon, minsan dumidepende sa dami ng mga nagsasabi. Sabi ng Bible, no, it's not. Hindi ganon. Kaya you have to be careful even in morality. Sabi nga, di ba, kapag ang isang tao o isang driver tatawid siya, pag nakapula, tapos nakitang may gumawa ng mali, sumusunod yung marami. Okay? Kaya pag nahuli yon, ikakatuwiran niya, ba't siya hindi mo hinuli? Ba't siya? So iniisip nila na tama yung ginagawa ng isa kahit mali. Actually, nandyan na tayo sa sitwasyon. In fact, sinabi yan ni Isaiah sa chapter 5 verse 20. Ano sabi ni Isaiah? Woe to them that say good is evil and evil is good. Yung masama na yung mabuti na yung masama. Nandyan tayo ngayon mga kapatid. Sa bukas pasukan na, di ba? Napansin ko isa sa mga turo o isa sa mga doktrina sa DepEd, ayaw talaga nila na ang mga bata, kasi child center ngayon talaga eh. Ayaw nila mga bata na papagalitan, ayaw nila mga bata na pagsasabihan. See, masarap pakinggan yun eh, pero makikita mo po, that's unbiblical. Kasi sabi ng Proverbs, nasa likod ng isipan ng bata ang kamangmangan. May kamangmangan yan eh. So, sino yung magtutuwid po sa kanila? Ang magtutuwid po sa kanila, yung salita ng Diyos na ituturo po natin. Ang sabi ng Lord, ang tao o ang magulang na naglalayo ng stick nung pamatpat o nung pamalo sa kanyang anak, ipinapahamak mo ang iyong anak. Hindi naman sinabing 2x2 ang ihahataw mo. Yung mga tipong ipaparamdam mo lang na mali itong ginagawa mo. Pero ngayon mga kapatid, marami na nag-raise, marami na hindi mo na alam. Hindi mo na alam. Siyempre, when we go back to the principle of the Bible, ang Lord ganun po talaga siya. May mga time na hinahayaan tayo ng Lord para matuto tayo dahil sa sobrang tigas ng ulo po natin. So, dito makikita mo na kagad na nasa panahon na po tayo na meron ng moral confusion. Marami nang nalilito. O wag na lang tayong lumayo. Ito, derechahan po. Merong mga nagsasama ngayon, mga kapatid, mag-asawa, hindi kasal. Pero ano sabi nila? Saka na. Baka hindi pa siya makakatuluyang uwi.
meron dito sa ALS dati. Sabi ko, magpakasal na kayo, magpakasal. Hindi ng pastor, kasi baka hindi siya makatuluyan ko. Hindi mo makakatuluyan, 4 na anak nyo. 4 yung anak, ayaw pa magpakasal. O, yun nga lang, hindi ko alam kung naghiwalay na sila. So imagine ninyo mga kapatid, yung iba okay lang, okay lang, okay lang. Hindi po ganon. Naiintindihan niyo po. Then, nakukompromise po tayo. Ito yung mabigat. So, ingat po tayo sa last days. Isa sa mabigat pong mga labanan, makompromise ka. Okay. Now, ang sabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. Now, sumagot. So, they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Next. He said to them, but who do you say I am? Si Lord nagtanong na. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Now, ihahanay po natin ito mga kapatid, isa-isa. The first one, when the Lord said, who do men say that I am? So, nagkaroon po sila ng mga iba't ibang pananaw kung sino si Lord. Bakit? It might be that in their personal encounter with John the Baptist, or reading the book of Elijah, or the story of Elijah, or reading the book of Jeremiah, nakita nila yon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nung ilan, ikaw si John the Baptist, sabi nung ilan si Jeremiah, sabi nung ilan si Jeremiah, o isa sa mga propeta, because in the mind of these people, ganun lang yung kayang gawin ng Lord, o ganun yung ginagawa ng Lord, na walang pagkakaiba, saan? Sa ginagawa ng mga propeta. So, minsan ganyan ang mga mananampalataya. Once you don't understand who God is in your life, malilinya lang siya sa ganitong uri ng mga tao. Kasi maraming mga Kristiyano, kilala ang Diyos bilang tagapagpagaling lang. Dahil pinagaling ka. May mga Kristiyano kilala ang Lord dahil binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng pagpapala. Blesser ang ating Panginoon. Ganun mo lang nakikita. Meron naman mga Kristiyano, mga kapatid, kilala ang Lord na lagi siyang sinasamahan. Kasi siya yung Emmanuel, that the God is with us. Lahat ng yan, mga kapatid, ay isa lang o ilan lang sa mga ginagawa at kayang gawin ng Lord. Kaya pagdating kay Pedro, mabigat ang tanong ng Panginoon o sa mga apostles, sa inyo, sa tingin ninyo, sino ako? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. See, this revelation, mga kapatid, is very powerful. Okay, ano po ibig sabihin po nun? First, lagay mo tiban, the foundation of the church is the Lord Jesus Christ. Tatandaan nyo to lagi, hindi ka pinundar sa kahit na sino o kahit na ano. Yung pagkapunta mo dito sa church, hindi yan aksidente. Hindi porket in-invite ka ng magulang mo, sila na. No, lahat tayo dito ay dinala ng Panginoon at may ginamit lang siya para maintindihan mo na ang tunay na nagmamayari sa iyo, ang Panginoon. Amen? Nakukuha nyo? Ang pananampalataya mo ay nakapundar sa Lord. Kaya hindi mo dapat maiisip na kaya kang tibagin. Kasi mga kapatid, yung foundation natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung conversation na ito, pagmumulat sa kanila, ano ang description ni Pedro? Una, lagay mo tiban. Una, Christ, you are the Christ. Pag sinabing Christ, the anointed one or the promised Messiah. Pag sinabing Christ, yan yung nilangisan. Siya yung tutubos ng kasalanan. See, just imagine, tignan yung maigi. Many people are after of the blessing. Even though, mga kapatid, maganda naman yung bagay na yon. Pero kapag hindi siya yung Messiah na nakikita mo na kayang maglinis sa iyo, what's the thing for the blessing? What's the good thing about the blessing? Wala. Kasi kung mananatili tayo sa ating mga kasalanan, wala ring silbi ang pagpapagaling, walang silbi, mga kapatid, ang pagpapala. Kaya yung nilagay ni Pedro dito na ikaw ang Messiah, ikaw ang Kristo, ang pinakatinumbok niya, yung pinakamahalagang bagay na dapat mong maintindihan. Pinatawad ka ng Diyos, nilinis ka ng Panginoon,
binura ng Lord ang iyong kasalanan. At ang ibig sabihin nun, meron kang direksyon sa kabilang buhay. Nakukuha nyo? Kaya yung revelation na yun ay napakaganda. Church, wag nyo lang habulin mga kapatid na porkit di kayo pinagpala. Isa sa dapat nyong pasalamatan na ninilinis tayo ng Lord araw-araw. Pinapatawad tayo ng Lord araw-araw. Yan yung dapat makita ninyo. Kasi ang sanlibutan kaya kang pagalingin, may doktor sila. Ang sanlibutan kaya kang bigyan ng pera, may maleta sila. Maraming bagay na ganyan, pero hindi kayang magpatawad ng kasalanan dahil Diyos lang ang nakagagawa nun. Hindi kayang maglinis, kaya dyan pa lang panalong-panalo ka na eh. Amen? May dugo ng Panginoong Jesucristo na naglinis sa iyo. Kaya huwag niyong kakalimutan. Amen? Araw-araw mga kapatid, utang natin ang buhay natin sa Diyos. Ano sabi ni Lord? Ni Peter? You are the Christ, Son of the living God. Church is not founded upon the philosophy or tradition, but upon the leading Son of God. See? The leading Son of God. So kay Kristo tayo lahat na ipundar. Kay Kristo tayo lahat, mga kapatid, na i-founded. So doon pa lang, established na kagad tayo. Next, Atibal. Pangalawa, here is the revelation, or what we call the divine revelation, is the foundation of true faith. So may binigay ang Lord. Bagamat wala pang Bible dito, Torah gamit nila yan. But specifically mga kapatid, yung revelation mula sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, binigay kay Pedro mga kapatid. Sabi ng Lord sa kanya dyan, blessed art thou, Simon Barjona, blessed art thou, Peter. Dahil bakit? Kasi hindi pinahayag yan ng tao, kahit ng sino sa mundong ito. Kundi ang nagpahayag sa iyo niyan, ang Ama natin na nasa langit. So may binigay na revelation. Now, listen very carefully. Ang revelation na binigay kay Peter, mga kapatid, sa panahon nila. But the revelation that we have in our time, hindi na yung bubulungan ka. Hindi na yung kakausapin ka ng face-to-face ng Lord. Dito na ang revelation ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia. Amen? Kaya pag may isang magsasabi sa iyo, nakausap ko ang Diyos, ako ang propetang pinadala, bigyan mo ko ng 20,000, pagpapalain ka, kalokohan po yun. Amen? Pag sinabi niya, ako ang Kristo, ako ang tagapagligtas, lahat yun mga kapatid, kalokohan o kasinungalingan. Dahil ang revelation na binigay kay Peter, direkta, ang revelation sa ating binigay ay nasa salita niya na. Nandito na sa Word of God. Kaya maganda, lagi tayo nag-aaral, nagbabasa, nagtatanong, pag sinabi at pinag-uusapan, ang Word of God, lagi tayong nagba-Bible study. Yan yung pinakamakukuha mo, ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo po? Okay. Ano ibig sabihin nun? Flesh and blood. Sabi ng Bible. Flesh and blood. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. So here, the Lord Jesus Christ, simply saying, yung pananampalataya mo, hindi yan simpleng napunta lang sa iyo. Merong nagpahayag yan sa iyo. Yung revelasyon niyan ay hindi simpleng nakarating sa iyo. Alam niyo mga kapatid, mapalad si Pedro. Dahil sa daming taong bibigyan ng ganong revelasyon, siya yung binigyan ng Lord. Alam niyo mapalad ka? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Hindi malapad, mapalad. Sabi ng isa, malapad ka. Mapalad. Busog lang yan, hindi yan mataba. Okay? Mapalad ka. Bakit? Ilang tao ang meron ng mundo? 8 bilyon. See? Ilan ang matatalino? Ang dami mga kapatid. Ilan mayayaman? Konti lang kami. Ilan ang mayayaman? Ang dami. See? Imagine ninyo, kahapon nanonood ako ng isang lugar, isang bansa, yung Norway. Ang ganda sa lugar nila, mga kapatid. Kaya lang mga tao dito nabubuhay na sa kung ano-ano na lang. Yun na lang din ang buhay nila. Pero tignan mo ikaw, mapalad ka. Dahil pinahayagan ka ng ating Panginoon. Itong nangyayari sa atin ngayon na pinapangaral ng salita ng Diyos, malaking biyaya po yan. Naintindihan niyo po? Isa yan sa pinagpapasalamat ko dahil may mga tao paggising pa lang, red doors na ang nasa utak. Samantalang ikaw paggising mo, ang Diyos pinasasalamatan mo dahil buhay ka pa.
Paggising mo, didiretso ka sa gawain dahil magpapasalamat ka at sasamba ka. Nakikita nyo ba yon? Kahapon, mga kapatid, ewan ko kung may birthday sa amin, sa tabi namin, nag-inuman sila ng umaga, tuloy-tuloy yun hanggang gabi. Bago pa kami lumabas, andun na sila, inuman yun, tuloy-tuloy. Tapos hanggang kaninang madaling araw, maganda na rin po yung nagiinuman sila doon. Bakit? Hindi ko sabi maganda, pero at least may bantay doon sa lugar namin. Hindi, joke lang po. Kailangan ma-share ng Word of God para di na mag-inuman. Sinaiisip ko yung mga bagay na ito. Bakit? Dati kasi dyan din tayo Naintindihan ninyo? Noong mga panahon, nagmamadyong ka pa, di ba? Tapos yung tabako mo nandito. Yung mga sosyal, nakanganga pa yan dati. Tatanda, ganun. May kapitbahay po kasi kaming matanda dati. Magaling po magmadyong yun. Pero yung nganga nun, mga kapatid, grabe. Alam niyo yung nganga? Kain kayo nun mamaya. Isa yan sa pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung binago tayo ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po? So this is the revelation. Pinahayag. Anong sunod dyan, Atiban? But a natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Sabi ng Bible, sa mga natural man, alam niyo yung mga natural man, mga kapatid? Ito yung mga, hindi natural na tao, kundi ito yung mga unbelievers. Hindi talaga nila marireceive kung ano pahayag ng Lord. Hindi mo maintindihan. Kaya nga may mga tao, kahit anong share mo sa kanila, hindi nila nauunawaan. Kahit anong aya mo sila, mga kapatid, kahit anong turo mo sa kanila, malapit ang babalik ang Diyos. Kahit anong sabi nila, kailangan nating lumapit at maglingkod sa Panginoon. Ayaw nila. Hindi sa dahil sa kung ano paman, kundi isa sa dahilan, baka hindi pa napapahayag sa kanila. Kaya magpasalamat ka sa Lord dahil napahayagan ka. Or pangalawa, baka pinahayag, pero dahil matigas ang puso, ang ilang mga tao, ng mga taong ito, hindi tinanggap. Kasi may mga buto na tinanim sa mabato. Kaya bato talaga yung puso Pero ikaw, mga kapatid, nung tinanim yung buto sa iyo, yung salita ng Diyos sa iyo, matabang lupa ka. It might be sa panahon na yon, kailangan mo ng encouragement. The Lord Jesus Christ came, tinanggap mo, di purihin ang Lord. Naintindihan ninyo? Baka panahon na yon, nangangailangan ka ng kagalingan. Yung lupa mo mataba na at sinabi ng nag-share sa iyo, ikaw ay pagagaling ng Lord, tinanggap mo. At doon na ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, isa sa pagpapasalamat natin yung bagay na ito, we receive a revelation from the Word of God. Nagets niyo po? Andiyan ba kayo? Ano ba, Tibal? Do you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So another thing to consider here, as we, the church of the living God, you are the temple. Pag sinabing templo, mga kapatid, yan yung pinapanahanan ng Espiritu Santo. Alam nyo, mga kapatid, kahit ang anghel, hindi nila naranasan na panahananan ng Espiritu ng ating Panginoon. Pero ikaw na nakaupo dyan, pinili ka ng Lord. So nakikita mo kung gaano ka pinagpala. Kaya wag ititingnan na ang sarili mo ay napaka walang buhay o walang kwenta. Sa harapan ng Diyos, ikaw ang pinili para panahanan ng kanyang Espiritu Santo. Tingnan nyo kahit anong problema at pagsubok na meron ka, bakit ka nakakatindig? Hindi yan sa lakas, sabi ni Zechariah, not by my strength nor by my power, but by the Spirit of the living God. It was because by the Spirit of the living God that dwells in us. Nakukuha nyo? Maraming may balak pabagsakin tayo. Maraming mga sitwasyon, pinapagulong tayo. Pero tama sabi ni Apostol Pablo, sa magkabit-kabila'y binabanatan kami. Sa magkabit-kabila, nasasaktan kami. Pero hindi kami umatras. Press down kami, pero hindi kami iniwan ng ating Panginoon. Yan yung situation natin ngayon. See? Ang daming kaguluhan sa paligid. Ang daming sitwasyon di mo maintindihan.
ang gulo sa gobyerno, ang daming korupsyon. Nasasaktan tayo pag nanonood tayo dahil ayaw sa gusto mo, bahagi ka sa mga nangyayari dito. Pero wala tayong magawa. Yes, wala kang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi kanya pababayaan. Amen? Ganyan ang sitwasyon natin sa buhay na ito. Now, another thing. Upon this rock, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Alam niyo po sa Bible, this is one of the most discussed issue or the most discussed verse. Marami yan kasi kanya-kanya pong interpretation dyan. Sabi ng ilang mga nag-interpret, mga kapatid, ng rock dito, the confession of Peter. Nagsalita si Peter, yun yung ginamit na rock. Sabi naman ng ilan, mga kapatid, may malaking bato doon. Sinabi ng Lord, sa bato na yan. Ang totoo, mga kapatid, walang ganong pahayag. Hindi natin alam kung saan doon. But here is the thing, mga kapatid, sabi ng Bible, the church is built upon to the Lord Jesus Christ. Sabi niya, upon this rock. Alam niyo po, ang rock sa Bible, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo sa panahon ni Moses, nung nauuhaw po ang bayan ng Israel. Sabi ng bayang Israel, mga kapatid, nauuhaw kami, Moses, saan kami kukuha ng tubig? Sabi ng Panginoon sa kanya, tusukin mo yung bato, lalabas yung tubig. Pero sobrang asar ni Moses sa mga tao, hinampas niya yung bato. Bagamat bumulwak yung tubig, lumabas na kainom po sila, pero yun yung naging dahilan na hindi siya nakapasok sa promised land. Kasi iniba niya yung utos ng ating Panginoon. Pero sabi, mga kapatid, ng Corinthians sa 1 Corinthians chapter 10, yung rock na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So dito sa 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So the very foundation, which is the rock, mga kapatid, the very foundation of our Christian belief, of the Christianity, is none other than the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ka lang nakasandal sa bato, nakatungtong ka pa sa bato. Amen? Kaya wala kang kagiba-giba. Sabi nung tatlong magkakapatid, ang bumangga, giba. Hindi totoo yun. Naintindihan ninyo? Sa Lord ang bumangga, ikaw masasaktan. Sabi ng Panginoon, Pedro, mahirap sumipa sa tinik. Ganon din sa atin, mahirap iuntog ang ulo mo sa bato, ikaw masasaktan. Pero, kapag ang pananampalataya mo, ikaw ang tumindig, lahat naman ang babanat sa iyo, hindi makakaubra, mga kapatid. Ganyan katindi ang ating Panginoong Jesucristo. This is one of the things that God revealed unto us. So why Christian? So, alam mo yun, yung nag-aalala, wala ka dapat ipag-alala. Pastor, pasukan na bukas. Alam niyo po, kahit hindi pasukan, may problema tayo. Amen? Imagine niya, bilis, sabi nila, di ba? 2 months, bakasyon. Parang isang pitik lang, di ba? Hindi mag-alala, mabilis lang din yan. Kalahati na nga tayo ng taon, no? Pagtulog mo niya, magugulat ka, December na. May bonus ka na. 13 month, bibigay na. January, magugulat ka. Tapos, March na, April na, bakasyon na. O, di ba? Bakasyon na. Anong tawag dito? Magbabakasyon ka. Maliligo ka na ulit sa dagat. Nakita niyo yung buhay natin, paikot-ikot lang. Ganon din sa sanlibutan. Ano pinagkaiba natin? May Diyos tayo, sila wala. Hindi tayo natitinag, mga kapatid, dahil may Diyos tayo. At ang tinutungtungan natin, walang iba, matibay na sandigan. Nakukuha niyo po? And the next thing is that the apostles, and built upon, nilagay ko ba? And are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Again, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. He is the rock. Hindi si the rock ang rock, mga kapatid, na artista. Ang naiisip ko si the rock. See? Ang chief cornerstone. Pero dito may kinalaman na sa mga apostol. Why? Because the apostles are the direct receiver of the message of the Lord Jesus Christ.
Nakita nila lahat yon. So yung testimony nila, yung mga sinabi po nila, kaya nga tawag sa atin mga apostolic Christian eh. Naintindihan nyo? Kasi tayo ay naka-align sa turo ng mga apostol. Ang turo nila mga kapatid, isa lang ang Diyos. Ang turo ni Pedro, mga kapatid, ang paglilinis, pagbabautismo sa tubig, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. See? Sa pangalan ni Jesus at tanggapin mo ang kaloob, Espiritu ng Lord. Nasa pangatlong bahagi na tayo. Nandun na tayo sa pananahan ng salitang Espiritu ng ating Panginoon. So anong talo mo? Wala. Mula sa paglilinis sa iyo, sa pagpapatawad sa iyo ng Panginoon, ngayon kasama mo ang Diyos sa paglalakbay. Kaya nga, dahil church ka ng Panginoon, walang katalo-talo. Ba't wala nag-amen? Parang talo See? Ganong katindi ang Lord. And next, ano ba, Tibal? I will build my church. Christ is the builder. Yan yung totoo, mga kapatid. Christ is the builder. Now, notice here, tatlong bagay. When we say Christ is the builder, the church belongs to Him. It is not by the human wisdom. Hindi, mamaya pa yan. Hindi ba yan? Hindi sa human wisdom. Hindi to naisip lang ni Pastor Donde, magtayo tayo simbahan. Tapos naisip ko, doon tayo, magtayo rin tayo ng lugar dito. No, it's not. Hindi to aksidente. Bago palikhain ng Lord, nakita niya na ang bagay na ito, mga kapatid. Alam niya, magsisimba ka ngayon at magpupuri ka sa Kanya. See? It's not by human wisdom. It's not by program. May mga institusyon o kaya may mga grupo na build dahil sa mga programa. Halimbawa, nag-usap-usap sila sa McDo, tapos nakaisip, ayun na, okay na. Naisip ninyo yon? Dito, hindi. Ang Lord ang may programa nito para po sa atin. Hindi to na-build dahil may popular dito. Wala namang artista dito, wala namang senador dito, mga kapatid. Amen? Walang magaling dito, Diyos lang. Kaya nga, sentro ng ating usapin, ang Panginoon pa rin eh. Kaya kahit anong mangyari, mga kapatid, sa buhay mo, napaganda, purihin ng Diyos. May karamdaman, mayroong trahedya, o ano pang, purihin pa rin ang ating Panginoon. Amen? Political influence. Hindi. Sabi ko sa inyo kanina, hindi dahil sa may sekretaryo, undersekretaryo, kay mayor. No, it's not. In fact, mga kapatid, lahat talaga ng yan, pag doon mo tinindig, lahat yan masisira. Pero salamat ang simbahan natin o yung pananampalataya mismo natin, galing sa Lord at ang Diyos ang nagtayo po nito. Pangalawa, mga kapatid, nailagay ko ba yung Psalms 127 verse 1? Ha? Ayan. Except the Lord build the house, sabi niya, they labor in vain that built it. Kung hindi ang Diyos ang magtatayo, lahat ng magtatayo ng anumang bagay sa buhay mo, lahat yan ay mawawalan ng kabuluhan. Sige nga, subukan mo magtayo ng negosyo pag wala ang Diyos. Kahit kumita ka, sasakit lang ang ulo mo. Pero sa Panginoon, kumikita ka na, ang mahalaga, payapa ka. Di ka man kumita, mga kapatid, payapa ka pa rin. Dahil yung kapayapaan, hindi yan nababayaran. Amen? Yun yung sinasabi dito. Maraming mga magagaling, mga kapatid, tinayo nila ang sarili nila o anumang mga bagay na meron sila na wala ang Diyos. At the end of the day, sabi nga nila, pag ikay nagtagumpay na wala ang Diyos, nagtagumpay kang miserable. Pag ikaw naman ay hindi nagtagumpay dahil wala ang Diyos, mas hindi ka nagtagumpay na hindi ka talaga, na miserable ka talaga. So ano ibig sabihin nun? Magtagumpay ka o hindi, pag wala ang Diyos, miserable ka pa rin. Dahil hindi mo tinindig, hindi mo tinayo na ang Diyos mismo, mga kapatid, ang dahilan. Kaya kahit anong gawin mo dito, magpapagal ka lang na magpapagal. Walang mangyayari sa buhay mo. Gigising ka ng umaga, tutulog ka ng gabing-gabi. Makukuha mo lahat pero pagod ang isip mo, pagod ang katawan mo, ganun din, stress ka pa. Kaya minsan, mga kapatid, may maraming mga pera, di nakukontento. Bakit? Imaginein mo, wala sa pera ang pagkakontento. Nakukuha ninyo? Wala sa maleta ang pagkakontento, nasa Panginoon. Imagine mo tayong maleta, di pa sila masaya. Dito nga, karton lang ibigay sa atin, masaya na tayo eh. Hindi galing doon. Galing sa tithes nyo. Buhay pa kayo? Ayan. Ano sabi pa, Atibal? The church belongs to the Lord
Jesus Christ. Sabi niya, my church, this is His possession. Walang ibang pwede mag-angkin nito. The church of God which He had purchased with His own blood. Sino bang bumili nito? Sino bang tumubos nito? Ang Panginoong Jesucristo. Naiintindihan niyo po? Walang ibang bumili nito, walang ibang nagbayad nito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw pagmamayari ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo niya ang pinambayad sa iyo. Alam niyo ba presyo ng dugo ng Lord? Sino nakakaalam? Ang ginamit na term doon, mga kapatid, precious blood of God. Napakahalaga. Walang katumbas kahit sa kayamanan ng universe. May mga planeta umuulan ng diamante, mga kapatid. Kahit yung buong planeta na yon, hindi kayang ipambayad sa dugo ng ating Panginoon. Pero yun yung pinambayad niya sa iyo sa kasalanan mo. Hindi ka ba matutuwa nun, mga kapatid? Di ba nakakatuwa? Yun yung pinakamasayang nabasak talaga sa Bible. Yung walang kayang gumawa, pero ang Diyos gumawa para po sa iyo. Amen? Hindi mo kaya ang kasalanan, hindi mo kaya ang pagtutubos, pero ang Lord pinili ka. Kaya tayo ay sa Panginoon. Naiintindihan niyo po? The next thing is the church is a living spiritual body. Church, listen very carefully. This is crucial. Ang church, tandaan nyo, ikaw, buhay ka. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay ka. Sabihin mo sa kanya, buhay ka. See? Kaya ang church, hindi papatay-patay. Pag nagpupuri ka, hindi ka papatay-patay. Pag nag-pray ka, hindi ka papatay-patay. Pag-aatin ka, hindi ka papatay-patay. Nakukuha niyo po? Excited ka because you are worshiping the living God. Masaya ka dahil ang Diyos ang makakasama mo. Buhay talaga tayo, mga kapatid. Pinagpapasalamat natin yon sa ating Panginoon. Nakakita na kayo ng patay, mga kapatid? Patay. Kilitiin mo yun, mga kapatid. Hindi yun tatawa eh. Pag tumawa yun, takbuhan na. Sampalin mo yun. Kahit anong gawin mo doon, walang pakiramdam yun eh. Dapat ganun tayo, ay baliktad tayo doon. Dapat, mga kapatid, alive na alive tayo. Yung tipong, uy, Sunday na, excited ako. Kailangan ko magpunta sa church. Yung iba, uy, Sunday na. Ay, Sunday na. See, dapat tayo masaya. Alam nyo, mga kapatid, minsan sumasaya tayo pag kinsenas katapusan lang. Wag. Mas dakila ang Diyos sa sahod natin. Wala dapat pinakamasaya, kundi yung sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ni St. Peter? But ye are a chosen generation. Pinili ka, ano pa? Royal priesthood. Sino ka pa? Holy nation. Ayun yung salita, peculiar people. Alam niyo ba yung peculiar people? Kakaiba. Teka mo yung katabi mo. Sabi mo, kakaiba ka talaga. Isa kang alamat. Peculiar. Yan yung ibig sabihin nun eh. Pinagpala ka sa babaeng lahat. Parang ano yun ha? Parang iba yun ha? Bukod kang pinagpala sa lahat ng nilalang. Kaya nga sa DNA natin, wala tayong kaparehas eh. Fingerprint mo, walang kaparehas. Ang mata mo, walang kaparehas. Boses mo, may gumagaya o kaya manggaya, pero walang magkaparehas sa boses. Alam nyo ba yun? Wala kang kaparehas. Undivided ka, indivisible ka. Ano sabi ni David, mga kapatid? You created man. Sabi niya, what is man that thou art mindful of him? You created him a little lower than the angel. Nilikha tayong mas mababa pa sa anghel. But imagine the situation that we have. Tayo yung pinagkaabalahan ng Panginoon. Dahil yung pinakamababang nilalang ng Lord, yan yung pinaka-espesyal sa Kanya. Nakukuha ninyo? Sa 6 na araw na paglilikha ng Lord, mga kapatid, itinigil niya na kasi tapos na yung obra niya. Tapos na yung masterpiece ng Lord at ang tao ang masterpiece ng ating Panginoon. Ikaw ang masterpiece ng ating Diyos. So anong takot mo? Anong pag-aalala mo? Dahil bago pa isilang sa mundong ito, nakaplano ka na sa ating Panginoon.
Sinabi ni Jeremiah 29:11, may maganda siyang plano sa iyo. Hindi ka sasaktan, hindi ka pababayaan. Maganda kinabukasan mo. Yan tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. You are a peculiar people. Naiintindihan ninyo? See? Huwag kang malulungkot. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Yung tipong ganda ng kotse niya. Ako kahit gulong wala. Ganda ng bahay niya. Ako nangungupahan, wag. Mapalad ka. Alam niyo kung bakit? Sa lahat ng meron tayo sa mundong ito, ikaw pa rin pinili ng Lord. Sino mas mapalad ngayon, mga kapatid? Yung tumanggap ng maleta o tayo? Tayo. Kahit marami silang pera, mga kapatid, nanganganib sila. Pero ikaw, mga kapatid, kahit laman ng maleta mo'y labahan. Ba't labahan? Kahit labahan ng maalam yan. Mamaya, laban mo na yan. Mapalad ka sa Lord. See? Ako nga, iniisip ko lagi pag pupunta akong ospital o kaya magkakasakit, salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. Madaming biyaya ang Lord sa buhay na ito. Huwag kang malulungkot pag natatalo ka minsan sa isang araw o may mga bagay na nangyari sa iyo hindi maganda. Sabihin mo sa sarili mo, peculiar ako. Kakaiba ako. Pinili ako ng Lord. Anong dapat natin gawin? That you should show forth the praises of Him. Kaya nga kahit anong sitwasyon, pupurihin pa rin natin ang Lord. Kahit anong mga sitwasyon sa buhay natin. Masaya, malungkot, mahirap, madali. See? In good times, in bad times, praise the Lord. Bakit? Tinawag ka mula sa kadiliman para dalhin ka sa nagniningning na liwanag. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoong Diyos na buhay. And now, this is the thing, mga kapatid, the gates of hell shall not prevail against it, against you. Church, as I've said a while ago, the hell here, hindi talaga yung Gehenna. Hades yan eh. Yung Hades na yan, yung pintuan ng kamatayan, yung libingan. So, ibig sabihin, kahit pa dalhin sa sukdulan, ang ating mga sitwasyon sa paglilingkod sa Panginoon, kahit pa nasa anino na tayo ng kamatayan, naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi makakapanaig yan sa iyo. Inuna na yan ni David sa 23:4 ng Psalms. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi ni David, kahit magdaan ako, maglakbay ako sa gitna ng lambak na anino nito ay alin? Kamatayan. Hindi ako matatakot dahil kasama kita, Panginoon. Ang iyong pamalo'y sumasa akin. Ang iyong staff sumasa akin. Kasama kita, Lord, sa buhay na ito. So ano ngayon ang pwedeng bumangga sa atin? Wala. Dahil kahit ang sukdulan ng kamatayan, hindi makapananaig sa iglesia ng ating Panginoong Diyos na buhay. The hell here it represents the powers of death, the kingdom of darkness, every attack of the enemy, every attack of the devil, it represents of that hell. Ganun katindi, mga kapatid. Gusto kang wasakin ng Panginoon. Gis, mga kapatid ng John, chapter 10, verse 10, that thief cometh but to kill and to steal and to destroy. Yan ang trabaho ng demonyo sa atin. Wawasakin ka, nanakawan ka, sisirain ka, mababagsakin ka. Pero si Kristo nung dumating, anong sabi niya? I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ako'y naparito, bibigyan kita ng buhay, at hindi lang buhay, masaganang buhay, kaaliw-aliw na buhay, mabiyayang buhay, pinagpalang buhay. See? Anong gigiba sa atin? Wala! Kaya huwag kayong malulungkot, mga kapatid. Huwag kayong mag-aalala. Kasama sa buhay ang pagsubok. Kaya nga inuna natin na be of good cheer. Ipalakpak mo na yan pag nakakita ka ng problema. Ang problema sa atin, mga kapatid, binavitamins lang dapat ng mga Kristiyano yan. Naintindihan niyo? Binavitamins mo yan. Kaya pag nakita ka ng pagsubok, parating mo na, Lord, salamat sa vitamins. Salamat, Lord, meron na naman akong iinumin. Kasi kahit, alam nyo, ang pinakapangit na buhay ng Kristiyano, yung walang pagsubok. Oo. Diyan bumagsak ang unang mga Kristiyano, ay mga 3rd century Christian,
diyan bumagsak. O mga 4th century Christian, I mean. Bakit? Kasi nung sila'y pinipersecute ng kaaway, talagang praise sila, talagang grabe, ang tindi. Pero pagdating kay Constantine, sabi ni Constantine, si Emperor Constantine, okay, lahat ng Christian, kayo na, binaliktad niya dahil kasi naging kunyaring Christian siya. Sabi niya, lahat ng Christian, kayo may privilege sa gobyerno, may privilege sa simbahan, may privilege. Nagtayo siya ng mga church, binigyan niya ng pera, trabaho, pag-aaral. Ang dami niyang ginawa. Kaya yung ibang mga hindi Kristiyano talaga, naging Kristyanuhan. Why? Because of the privilege. Ito ang sistema, kapatid, dahil walang pagsubok. Doon sila inatake ng kaaway. Wala tayong pagsubok, lahat ang dami, ang dami pumapasok. Hindi na nagpe-pray, dami pumapasok. Ba't ka na nga naman magpe-pray na magkaroon ng bahay? Ipoprovide na sa iyo eh. Ba't ka nga magpe-pray ng pagkain, may nagpo-provide sa iyo? Ba't ka magpe-pray ng trabaho, may nagbibigay na sa iyo? Kaya yung Christian yon, dinuyan ng dinuyan ng dinuyan, at hinipan, nakatulog. Paggising niya, tapos na ang lahat. Isang araw gumising sila mismo, nag-away-away. Nagpatawag ng meeting, convention, si Constantine. Nag-away-away ang mga Kristiyano. See? Bakit? Kasi yung kaaway, pinapasok nila. Nung nakapasok yung kaaway, ginulo sila. Nakita nyo? Hindi na nila inaway ang kaaway, kinaaway nila yung kanilang mga kakampi. Kaya tingnan mo ang Kristiyano, mga kapatid, kapag hindi talaga sinusubok o hindi lumalago, yung petics ka lang, maghahanap ka ng aawayin sa church. Maghahanap ka ng walang ginagawa. Maghahanap ka ng mga may ito, ganito to, ito, ganito to, ito. Yan. Ganyan minsan yan. Nakukuha niyo po. Pero, salamat sa Lord. Pag nagkakaroon ka ng vitamins, Lord, salamat sa pagsubok. Nakakapag-pray ako. Ang sarap, di ba? Dito pag may prayer meeting, may pray kami. May mga naririnig ako, umiiyak pa. Uy, matindi vitamins nito, Lord. Naiintindi po. Matindi nga vitamins nyo, ha? Amen. Parang ganun lahat, ha? The gates of hell shall not prevail against the church. See? Ano yung ibig sabihin nito? Pinersecute ang simbahan ng Roman Empire. Hindi sila nanalo, mga kapatid. Ang mga general noon, sinunog ang mga Bible, pinagpapatay ang maraming mga leaders, pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Maraming pumasok ng mga hidwang, mga ngaral, mga false teachers, inatake ang katotohanan, pero tumindig pa rin ang salita ng ating Diyos na buhay. Amen? Imagine that. Wala talagang kayang makapanaig. Ang gobyerno inopose ang Christianity. In fact, mga kapatid, kahit sa panahon natin nangyayari ito, sa North Korea, maraming kapatiran po doon. Pag nalamang iba ang relihiyon mo, Kristiyano ka, papatayin ka ni Bachoy. Alam niyo si Bachoy? Papatayin ka talaga. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, sasama. Ganong kabigat ang utak nitong matabang to. See? Imagine niyo yung bagay na iyon. Sa China, ganyan din po. Kaya may mga underground churches. Punta ka sa Middle East. Punta ka, mga kapatid, sa Europe, pagamat walang mga persecution. Pero sa moral at intellectual naman sila lumalaban. Ang dami ngayon, magkabit-kabila, mga kapatid, ang labanan. Punta ka sa Pilipinas. Alam nyo, kalaban natin, madalas sarili natin eh. Hirap bumangon. Lalo na pag naririnig mo yung ulan, pumapatak. Oh, wow! Diba? Ang sarap matulog. Tapos, grabe. Ang technique dyan, mga kapatid, tiisin mo lang yon. Tiisin mo lang. Bangon ka, punta ka sa church. At least dito, malamig din. Sumimple ka na lang. Marami niya sumisimple lang. Nakikita ko kayo. Yung mga tipong, alam na yan. Alam na this. Alam na this. See? Walang kayang manaig sa iyo. Kaya, dadating ang Meralco, dadating si ganito, wala. Sabi ng Bible, believers suffered for martyrdom. Maraming pinahirapan po sa kanila. Alam nyo, ang pagpapahirap sa kanila, hindi tinanggalan ng trabaho, hindi pinarehistro ang mga negosyo. Hindi ganon, mga kapatid. Ang pagpapahirap sa kanila, literal. Etong mga kamay, hinahati yan. Ginaganon yan eh. Yung mga kuko, tinatanggal po yan.
Tapos yung kamay, kabila, tatali yan sa kabayo. Tapos hahampasin yung kabayo, patatakbuhin yan. Mahahati yung katawan, minsan mapuputol dito. Manood kayo ng Roman persecution. Yung iba naman, gumawa ng mga wheel na malalaki, tapos yung tao, ilalagay ng ganon. Tapos iikot. Pero maghihiwala yung katawan mo, mga kapatid. Ramdam mo yun unti-unti. Kaya tama sabi ng Hebrew yung iba nilagari. Marami pong nilagari nun. Yung iba, mga kapatid, talagang pinugutan ng ulo. Matindi ang persecution ng mga Christian noong unang panahon. Hindi mo iisipin na gawa talaga, mga kapatid, ng normal na tao. Talagang malademonyo na gumagawa. Sinusunog. Yung iba piniprito sa mantika. Sa langis. Imaginein mo, yung matalsikang kangalan ng mantika o ng langis, ang sakit-sakit Ilublob ka pa. Habang nakatali ka sa kadena, ilulublob kang gano'n, no? Malalaki yung kawa nun. Malaki pa sa kawa ng mangkukulam. Ilulublob ka. Tapos ijo-joke ka. Aangat kang gano'n. Yung mararamdaman mo muna sasabihin sa iyo ni Nero, ano, i-deny mo na si Kristo? Hindi po. Lahat, imaginein mo, ganun ka, no? Tapos may mga bumabato sa iyo, may mga bumabato, may mga tumutuya, tapos makikita mo pa pamilya mo, sumuko ka na. Pabayaan mo na yan. Ang dami, mga kapatid, gagamitin lahat ng kaaway. Si John, nilublob yun Isipin mo, nilublob. Nagulat sila na buhay. Yung next week, yun yung topic natin sa Revelation. Siya nagsulat nun. Nilublob siya sa mantika. Nagulat sila na buhay. Sabi niya, matindi balat na ito Makulat siguro balat ni John. Hindi, sa Panginoon yun. Inangat siya. So nagsawa silang kakaluto. Tinapon ngayon nila sa Isle of Patmos. Tignan mo, mga kapatid, bakit kayo? Ang kaaway, pag matigas din ang mukha mo, talagang susuko din sa iyo. Nakukuha niyo po. Si John, sila sumuko kay John Kaya dapat kung gagamit ka ng katigasan ng mukha, sa kaaway mo gagamitin. Sasabihin sa ng kaaway, umuulan, wag magsimba. Magsisimba ako. Bibigyan ka ng traffic. Magsisimba ako. Dapat ganun Nakukuha niyo po. Pinaglalaban mo rin dapat ang gawain na pinaglalaban mo dapat ang pananampalataya mo. Nakukuha niyo? Si Nanay Lita, yung matanda natin dito kasama dati, mga pioneering, tinataga yung mga tsinelas nun sa sandals, di ka magsimba. Sila na rin yata straight, nataga. Magsisimba, nakapaa. Bibili na lang ng tsinelas dyan sa labas. Technical lang yan Ako, ganun din nangyari ko. Damit ko, tinatapon. Tatapon ng nanay ko. Hanggang magsimba. Simba ko. Diba? Umiiyak ako nung pagpupunta ako sa church. Aawit ng mga mabibilis na awit. Umiiyak talaga ako. When the Spirit of the Lord is in my... Tumutulo talaga luha ako. Hindi ako, pumapalakat ako, pero bumipikit tumutulo. Kailangan pa rin magpatuloy. Kailangan pa rin magpatuloy. Lalaban mo talaga Nakukuha niyo po. Inaantok ka ngayon, ipaglaban mo. Andiyan ba kayo? Konti na lang. Sabi mo, konti na lang. Ipaglaban mo. Naintindihan nyo? Diba? Nabuhay kayo ngayon, mga kapatid. See? Ano sabi ng Bible? Ayan ang pangako niya. Huwag ka mag-alala. Lo, I am with you always. Saan ka man pumunta, sasamahan kita. Yan ang gamit ni David Livingstone. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Bata pa lang siya, pinangarap niya ng mag-mission. Sinamahan siya ng Diyos. Punta siya sa Africa, naging doktor siya. Pinahirapan siya, kinulong siya sa isang kulungan ng puro putik. Nagkasakit siya, namayat siya. Ilang buwan nakakulong siya. Nung nakatakas siya, umuwi siya, nagpagaling, bumalik na naman siya. Hanggang sa mamatay na lang siya, mga kapatid. Pero nung huli, sa deathbed niya, nakalatan siya. Sinabi sa ba't balik ka ba ng balik? Mamamatay ka na Sabi niya, may nangako sa akin. Sabi niya ganun, hindi niya ako pababayaan. Nung namatay siya, mga kapatid, pag wala na, nilibing na, nakita nila doon sa unan niya. Sa unan, nakita niyang ganun. Matthew 28 verse 20. And lo, I am with you always. Hindi siya iniwan ng Diyos. Church, hindi ka iiwan
ng Diyos. Yan ang tandaan ninyo. Bakit? Kahit anong pintuan ng kamatayan, hindi ka iiwan ng Diyos. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya. Pangako yan ng ating Panginoon. Naiintindihan po sana natin, mga kapatid. You are the church of the living God. Ano sunod yan, Ate Val? We are more than conquerors. Say, through Him that love us. Pangako rin yan ng Lord. Kakayanin mo lahat. We are more than conquerors. Alam niyo yung conquerors? Sila yung mga mananakop, kaya nga conquer eh. Papasukin nila isang bayan, sasakupin nila isang bayan. Advantage na. Sabi ng Lord, mas higit ka pa dyan. Instead na ikaw yung sasakupin ng kaaway, sila ngayon ang tatalunin mo. Sila ngayon, pagpasok sa teritoryo mo, sila ngayon ang sasakupin mo. Hindi talaga makapananaig sa iyo ang kalaban. Nakukuha nyo? 5 lesson to wrap up, mga kapatid. The church in this present generation. Number 1, the church, sabi dyan, must preserve the true identity of the Lord Jesus Christ. Who the Lord Jesus Christ in you? Sino si Lord sa iyo? Kailangan ma-preserve natin to araw-araw. He is not just the blesser. He is not just, mga kapatid, the giver, mga kapatid. Hindi lang siya material giver. Tandaan nyo, He is the anointed Messiah. Siya ang nagligtas, siya ang nagpagaling, siya ang alin? Nagtubos ng ating mga kasalanan. And He is the divine God, mga kapatid. Siya yung nag-iisang Diyos na buhay. Hindi lang siya guro, hindi lang siya reformer, hindi lang siya propeta, hindi lang ganon ang ating Panginoon. Siya ang nag-iisang Diyos na buhay. That's the very identity of the Lord Jesus Christ. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, mga kapatid. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, anuman yung mga pinagdadaanan natin, i-preserve mo pa rin na Kristiyano ka, na nakikita pa rin sa iyo ang identity ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat yan nawawala. May problema ka, dapat napupuri ang Lord. May pagpapala ka, dapat napupuri pa rin ang ating Panginoon. Hindi yung may problema ka, mga kapatid, lapit ka, Lord. Pag nawawala problema mo, umaalis ka sa Panginoon. No, it's not. Sa panahon ng pagsubok at hindi pagsubok, nakikita yung identity ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. The church, every believers, nasa trabaho ka, kailangan makita yung identity ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pangalawa, the church must stand against false doctrine. Ang daming mga naglipa ng iba't ibang mga maling katuruan ngayon. Church, tindigan mo pananampalataya mo. Una, mga kapatid, isa lang at nag-iisa lang ang ating Diyos na buhay. Ang pangalan niya, Jesus Christ. Amen? Isa lang ang Diyos. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Isa lang talaga. Hindi 4, di 5, hindi 3, hindi 2. Isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. And the only way of our salvation is in the gospel or through the gospel of the Lord Jesus Christ. In Acts 2:38, yan talaga yung stand po natin. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Repent, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tanggapin ninyo, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan talaga ang kaligtasan natin. Naintindihan ninyo? Huwag nyong i-give up yan. Kahit na anong dumating sa inyo, pagsubok, problema sa church, huwag niyong i-give up ang doktrina ninyo. Church, maraming katitisuran sa loob ng iglesia, pero isa sa nagpapanatili talaga sa atin dito o sa akin dito, yung pagtuturo sa atin na meron lang isang Diyos. Yung pagtuturo sa atin na walang ibang Diyos kundi si Kristo. Naintindihan ninyo? At ang paraan ng kaligtasan, mga kapatid, ay hindi hula-hula lang. Isinulat ng ating Panginoon ang kaligtasan natin. Paano natin susundin? Hindi sa pananampalataya lang. Dapat nakatanim yan sa bawat isipan natin. Mula sa mga bata hanggang sa paglaki. Naiintindihan niyo po? Maraming church ngayon, maraming iglesia ngayon. Pero ang tanong, mga kapatid, totoo ba? Nakatindig ba sila, mga kapatid, sa totoong turo ng mga apostol? See? Tandaan ninyo ang bautismo. Isa lang ang bautismo at ang bautismo sa atin ililigtas tayo sa ating mga kasalanan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Stand, mga kapatid, against this false doctrine. Sa panahon nila, maraming mga religious pluralism, iba't ibang mga sekta, iba't ibang doktrina.
Pero ang church tumindig. Sa panahon nila, mga kapatid, may mga prosperity-centered theology, centered doctrine, prosperity. Sa atin, mga kapatid, we believe that God will prosper us. O God is here at ang Diyos natin mayaman. Pero kung saan tayo padadaanin ng Lord, mga kapatid lang. Pero hindi natin pagbabanggain o ibabaw na ang prosperity ang nangunguna sa lahat pag ikay naglingkod sa ating Panginoon. No, it's not. In fact, the other way around. Sabi ng Lord, in this world you shall have tribulation. Yun talaga. Pero hindi natin sinasabing hindi ka pagyayamanin o pagpapalain ng Lord. Binabalansi lang po natin na kung saan tayo padaanin ng ating Panginoon, pinupuri pa rin natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya alam nyo, minsan may mga Kristiyano nakakatakot. Alam nyo kung bakit? Kapag nakatikim ng konting pagpapala, yan na, nakakalimot na sa Lord. Lumilipat na, umiiba na ng doktrina. No, it's not. Hindi ganon, mga kapatid. Sa atin, tumindig pa rin tayo sa doktrina na tinuro sa atin. Pangatlo, at ano nakalagay dyan? Hindi, balik mo. Earnestly contend for the faith, sabi ng Jude, verse 3. Next. The church must depend on the word of God. Wala silang pinapanindigan noon, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, ito na sa atin. Ito na yung salita ng Lord. Kasi sa panahon nila, it's the word of the Lord Jesus Christ. Pero ngayon, ito na yung word ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tandaan natin na tayong lahat ay nakabatay lang sa salita ng ating Panginoon. Church growth should never replace spiritual transformation. Tandaan niyo yon. Kahit tayo ay lumalago sa pamamagitan ng ating mga salita o sa salita ng ating Panginoon, inaaral po natin, dapat tayong mga mananampalataya din, natatransform ang buhay po natin. Hindi yung tipong na-transform ka, patungo naman sa kawalan, o patungo naman sa kapahamakan, o patungo naman sa kung mga bagay sa sanlibutan. No, it's not. Kaya tayo, may guidance tayo ng salita ng ating Panginoon. Lagay mo atibay. Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. Kinulong siya, but the word of God is not bound. Kinulong siya, pero ang salita ng Lord, hindi siya nakukulong, hindi siya naitatali. Kahit anong mangyari, dumipende tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Number 4, church must remain confident in times of persecution, in times of tribulation, in times of problem, in times of every negativities na nangyayari po sa ating paligid. Tatandaan niyo yon, mga kapatid. Sa last days na ito, hindi padali ng padali ang paglilingkod. Huwag kang umasa na magiging madali ang buhay. Pabigat ng pabigat. Habang nalalaman ni Satanas na malapit na siya, mga kapatid, sa kaparusahan, lalo niyang pag-iigihan ang gumaamit ng mga taktika para makabitag pa, makabingwit pa, makalambat pa ng mga Kristyan. So ibig sabihin, hindi po padali ang huling mga araw. Pahirap ng pahirap ito. Kaya wag kang umasa sa madaling laban. Pero tandaan niyo, mga kapatid, lahat ng umakyat sa langit, lahat yung sinubok at nagtagumpay. That's why, in these last days, you as the church of the living God, maging kumpiyansa ka pa rin, maging confident ka pa rin, kahit na anong pagsubok o anong bigat na dumadating sa buhay mo. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Lagi matibal. O, yan na nga, in the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. The last one, the church must fulfill its mission. Church, tandaan ninyo, tayo nandito, pero hindi lang tayo nakaupo. May pinapagawa sa atin ang ating Panginoon. Lagay mo tibal. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Yun yung kasunod yan, mga kapatid. Teaching them to observe all things. Kailangan natin ipangaral pa rin ang salita ng Diyos. Malapit na pong babalik ang ating Panginoon. Ipaunawa natin yan sa mga mahal natin sa buhay. Yan ang pinakamabigat, mga kapatid, na mararanasan ng tao pag di siya nakarating sa kaharian ng Lord. Pag hindi tayo na-rapture, yan yung pinakamatindi. Kahit lahat ng maleta makuha mo, pagkapalit niyan, mga kapatid, kaligtasan mo, tapos ka. Kanila na maleta, akin na kaharian ng Diyos. See? Teaching them to observe. Kaya tayo tinuturuan.
Dahil pagdating ng araw, tayo rin naman na magtuturo, tayo rin na magbabahagi. See, we have to preach the gospel. We have to make disciples. Ginagawa natin to every afternoon. We have to teach the word of God. Ginaguide natin sila. Ito ang life of Christ. Ito ang panahon ni Daniel. Ito ang panahon ni Nehemiah. Tinuturo yan sa atin, mga kapatid. And the last one, glorify pa rin natin ang ating Panginoong Jesucristo. See, just imagine this. Just imagine this. Sa ano't anong mga nangyayari sa buhay natin, dapat nakikita pa rin ang ating Lord sa buhay natin. You are the church of the living God. Meron ba bati-bati? You are the church of the living God. Walang kayang gumiba sa iyo. Dapat ang lahat ng mga Kristiyano, pag nailalagay sa isipan natin, ikaw ang pinakamasaya. Dahil sa dami dito, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Binigyan ka ng Panginoon ng tibay. Binigyan ka ng Panginoon pagkakataon, paglingkuran siya. Imagine this, brothers and sisters. Kaya huwag kayong malulungkot. Huwag kayong matatakot. Kasama natin ang Diyos sa buhay na ito. Huwag ka talagang mangangamba. Kahit anong mangyari, huwag ka mag-aalala. Tingnan mo lagi, mga kapatid, nakarating ka na nga sa buhay na ganito eh. Ibig sabihin, marami kang pinagdaanan, pero patunay lang yan na ang Diyos sinamahan ka at pinagtagumpay ka ng ating Panginoon. See? Kasama mo ang Lord. Kung kaya niyang gawin yon, mga kapatid, nung wala ka pa sa Kanya hanggang sa mga pasimulain mo sa Panginoon, mas kaya niyang gawin yan, mga kapatid, hanggang sa dulo mo. Huwag mo lang i-give up. Even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit pintuan ng Hades, hindi tayo kaya, mga kapatid, tandaan nyo yan. Kung pintuan ng Hades, hindi tayo kaya, kamatayan, hindi tayo kaya, so lahat, mga kapatid, walang makapananaig sa iyo. Tagumpay ang mga Kristiyano. Gusto ko kayong i-encourage sa buhay na ito. See? Gusto ko kayong i-encourage, i-motivate sa panahon na ito. Alam ko marami kayong mga pagsubok, marami tayong mga pinagdadaanan. Ngayon, pasokan na naman, gastos na naman. Yung iba, hindi pa nga nakakaraos sa mga utak sa nakaraan. Eto na naman. Para bagang ang utak natin, sumasabog na. Yung ibang nagbe-business ng mga kapatiran. Para ba, pastor, walang client, walang mga customer. Para bang naiisip natin, oh, nasaan ka na, Panginoon? Kaya ito yung binigay ng Lord sa atin para sabihin sa iyo, anak, easy ka lang. Kumbaga sa laban, lamang tayo. Sa laban na ito, lamang ka parati, mga kapatid. See? Kasama mo ang Diyos. Nakikita mo, lalaki ng kalaban. Huwag mong tingnan yon. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kakampi mo, ang kasama mo. Si David, nakita niya ang laki ng kalaban. Yung sila Saulo, sila King Saul, nakita niya si Goliath. Ang laki ng kalaban, atrasan sila. Yan yung problema. Nakita nila ang laki ng kalaban. Si David, nakita niya ang laki ng kakampi niya. Nakukuha niyo po? Sila Saulo at mga Israelita, takot kay Goliath. Ang laki ng kalaban. Ang laki ng kalaban. Si David hindi. Pagdating niya doon, ang laki ng kakampi ko. Di ba sinabahagi ko to sa inyo lagi? Pag ako lalaban, ito si Tangkad, ang laki niya, 6'5 yan eh. Nahirapan akong talunin niya sa basketball. O kahit malalaki yung mga kalaban. Naglalaro ko dati ng basketball. Tinitignan ko yung mga kalaban ko. Magagaling tong mga ito. May isa ma-intimidate ka. Pero pag nakita mo kung sino yung kakampi mo, mas gaganahan ka. Sabihin natin malalakas ang kalaban mo. Eh kung kakampi mo sa panahon ngayon si Steph Curry, kakampi mo mga kapatid si Wembanyama, kakampi mo yung mga magagaling sa NBA, bakit ka matatakot? Church, tandaan nyo, simple lang po ito. Ang pinag-uusapan hindi yung kinakalaban natin. Ang pinag-uusapan kung sino ang kasama natin. Amen? At sabi ng Lord, sasamahan ko kayo. Sabi ng Lord, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag ka nang malungkot. Di ba may kanta tayo ng mga bata? Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Inaawit mo yan ng bata ka, ba't di mo awitin pag may problema ka? Ang mga bata
na matataba ay mahal ng Diyos. Di ba? Di kumukupas. Kahit ganyan yan, di yan kumukupas. Ang mga bata na matataba, mahal ng Diyos, kumukupas. Yan. Huwag ka nang malungkot. Ano sabihin natin? Oh, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. See? Tayo mga kapatid. Huwag kang malulungkot. Meron tayong Diyos. Huwag kang mangangamba. Meron tayong Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. See? Hindi mo napapansin, ha? Church, listen. Hindi nyo napansin. Hindi ka lang nakakaraos. Kalahati na ng taon ngayon, buhay ka pa. Kalahati na ng taon ngayon, mga kapatid, malakas ka pa. Nagsisimba ka, naglilingkod ka, nagwo-worship ka, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka. So yung kalahati na yung pinagtagumpay ka na ng Panginoon, di may kalahati pang kaya ka pang bigyan ng tagumpay ng Diyos. You are the church of the living God. Amen? I-establish mo yan sa utak mo paglabas mo mamaya. Establish mo yan sa utak mo pagpasok mo bukas. Ako, anak ko ng Lord. See? Pagpunta mo sa labanan, naman yan, church ako ang anak ng Diyos. Ganun dapat mindset mo. Amen? Kaya bilang mga Christian, ang nila walang lugar sa atin, mga kapatid ng ditin. Walang lugar na magkatalo. Lahat tayo binigyan ng tagumpay ng ating Panginoon. Awitan yan natin ang Lord, mga kapatid. Papuring awit na. But before that, let's bow the our heads. And let us pray. We have to come to God and say, thank you, Lord. Worship you, Lord. Praise you, Lord. Sabihin mo sa iyong mga tinig, salamat sa iyo, Lord. Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord, hindi mo kami iniwan. Salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kagandahan, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, buhay pa ako. Salamat, nagtatagumpay kami. Salamat, O Diyos, kasama ka namin sa mga sandali ito. Salamat, pinupuri ka namin, Panginoon, dakila ka, Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa mga kapatiran, sa iglesia, sa aming lusugan. Mabuti ka, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pinili mo kami bilang iyong iglesia. Pinili mo kami as your church. We are the church of the living God. Thank you so much, dear God. Salamat sa iyo, Lord. I pray your church, Lord. The people of God standing before you, Lord. Ano man, Panginoon, ang mga laman ng puso nila, know this. I'm praying, Lord, kayo, Lord, na magpatibay, magpatatag sa bawat isa. I'm praying, Lord, sa mga may pinagdadaanan, remind mo po sa kanila, Lord, sa kanilang puso at isipan, na meron silang Diyos. Nariyan ka, kasama ka nila, hindi mo sila mababayaan. Sa mga nagugulmihanan, ipaisip mo sa kanila, Lord, hindi sila dapat magulmihanan ng matakot. Kasama ka nila ng Panginoon. Sa mga Panginoon nag-aalalan, sa mga nagdadawat, Panginoon, paalala mo sa kanila, O Diyos, ang pananampalataya. I pray in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat sa iyo, Lord. Pigilin mo kami. We are peculiar people. We are peculiar people. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Awitan, magpuri sa ating Panginoon. Kalapatan mo, O Diyos, tunay na katiyan. Ang pag-ibig mo ay wagas at wala kapantay sa aking puso. Yes, sa aking buhay. Papuri, papuri pa sa
we have, Lord, from you, tawagin mo po kami, Panginoon, na yung mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon. Puri ka mabuti sa amin. All glory, Lord, is belongs to you. Amen. Sa pagkakami ko, nalimutan mo mga kapatid sa ating pong communion. Mahalaga po ito dahil bagaman first Sunday, hindi na nagawin natin. Encouraging everyone to partake dahil parte po ito sa ating pong hindi ng programa kundi sa pananampalatayang doktrina. Mga emblems na yan, ang tinapay sa simbolo sa katawan at ang juice, mga kapatid, simbolo o alak, sumisimbolo po yan sa dugot ng ating Panginoon. So, buha po tayo, mga kapatid, pero kung di ka pa napapapatay sa tubig sa pangalan ni Jesus, encouraging you na huwag kang mag-partake habang iikot po ang mga kapatid natin. So, tayong lahat, mga kapatid, let's enjoy and fellowship in the Lord. Sige po. But before that, let us pray first muna talaga. Salamat o Diyos sa mga bahagi ito na binibigay po, Panginoon. Mula po sa inyo, at kami, Lord, ay magpapartik ng pagpapalang ito. I pray the juice and the bread. I-bless niyo po ito, Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat po sa iyo po lagi ang papulit magsamba. In Jesus' name. Amen. Sige po, pag nakakuha po kayo, upo po kayo, para makita po sino po yung bibigyan. Salamat sa Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory. Yung mga nakatanggap po, upo kayo para makita po sino po yung bibigyan. Salamat, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Amen. Sige po, upuan po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Baruch haba siya ng Hallelujah. For I receive of the Lord. For I receive from the Lord. No, 22. For I have received of the Lord that which I also delivered to you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Is the bread. Verse 24, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Thank you so much, Lord, once again.
that we have this opportunity to be called o to serve you. Lahat ng ito ay napakahalaga po sa amin because there was a body that was broken para po sa amin. Kaya salamat Lord as we remember once again ang nangyari po sa cross of Calvary. I pray Lord, patuloy niyo po kami tulungan, dalangin po namin ang biyayang ito, patuloy na sa amin. Salamat Lord, bless this bread. All glory belongs to you. In Jesus' name. Yung ating mga Jews, taas mo natin. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as oft as ye drink it in remembrance of me. Thank you, Lord, once again, that there was blood shed on that cruel cross of Calvary, and that blood, Lord, became the symbol of the salvation of our soul. Salamat, Panginoon, and that blood washed away our sins. That was very precious, O God. Salamat po, Diyos, hindi lang siya simbolo, kundi talaga siya, Panginoon, ang ginamit mo para magbukas ng aming kasalanan. Kahit nung hawak namin, Lord, ang sumisimbolo sa dugo mo, Panginoon, na aming ginugunita, na pagpalain niyo po, Lord, ang Diyos na ito, pagpalain niyo po, Lord, ang kapatid namin. Kapagaya po, Diyos, na yung sinabi, alalahanin po namin ang mga ginawa mo po sa Kalbaryo. Kaya narito po kami nagpapagpapalaman. Thank you so much, O God. For glory belongs to you, Lord. For glory and honor is yours in the name of our God, in Jesus' name. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Muli po, ayaw po pakampo natin ang ating Panginoon. Upo po muna tayo, ha? Wala po muna uwi. Panginoon, salamat po sa Diyos na hawak sa atin, sa iglesia ito. Patuloy po tayo sa Panginoon at patuloy tayo sa ating gawain. Mga kapatid, hindi po tapos sa ating gawain. Ngunit pwede po tayo maghanda ng ating mga blessing offering habang nagbili po tayo ng ilang announcement. Ang ating pong service ay 8 o'clock po ng Sunday. And ang ating pong Bible Babad reading service ay 7 o'clock po ng Wednesday at 5 naman po ang ating prayer meeting. Alas 7 po yan ng gabi. Prayer request and answered prayers ay present to your Jesus para po maisama sa kanilangin. At further announcement po regarding sa discipleship ay klase po mamaya 1:30 to 3:30 tayo po ay papasok na sa chapter 4 ng Life of Christ. So don't bring in lessons for chapter 4. At yan, sa mga gusto pong makapag-aral ng libre, makapagtapos ng elementary, high school, junior high school level, kayo po ay iniimbitahan namin mag-enroll sa Alternative Learning System o ALS. Ito po ay libreng pag-aaral para sa mga out-of-school youth, out-of-school adult, na hindi po nagkaroon ng pagkakataong makatapos ng elementary and high school. And our church is very open po na matulungan ang ating mga kapatiran. Kung meron kayong kapamilya, kapag-anak o kaibigan na gusto mo makapagpatuloy sa pag-aaral, approach lang po ako or si Ma'am Mariel para kung malaman ninyo ang mga ilang detalye at mga requirements para sa ating ALS. So mag-open po kami ngayon ng batch 7. Ikapitong taon na po ng ALS dito po sa ating church. At sa mga kabataan ngayong linggo na ang inyong youth camp. So again, para po sa mga gusto pong magsumuporta sa gawain ito ng mga kabataan, approach lang
po si Sister Mariel at ang ating mga youth leader, local youth leaders. 1,000 po yan para po sa kanilang camp fee. So, yun po ay gaganapin sa Paradise Resort at sa CLM Nature sa Kalayaan on their day 2. At yan po ay pinamagandang submerge, deep dive, grow strong, live fully na gaganapin sa June 12 sa Friday na yan at sa 13 Saturday. So again, sa mga susuporta po sa inyong mga solicitation letters, approach po si Mr. Mariel. At sa mga payments din, ng mga campers natin, pag-comply po para po maging maayos po yung pag-organize ng ating pong youth camp. Para sa mga nanay naman po, sino po ang mga nanay ko magsabing amen? Ayan. Session 7 na ng ating Connecta dyan. This is a fellowship, monthly fellowship po na gaganapin sa June 20 naman para po dito sa month ng June. 2 o'clock po yan hanggang 5 p.m. So again, session 7 na tayo. May bago na naman tayo pag-aaralan. At pagkasalusaluhan mula sa salita ng ating Panginoon. So patuloy po tayong kumonekta dyan sa ating po fellowship. Yan po ay monthly, 3rd Saturday of the month. For this month is on June 20. So, kung wala na po mga further announcements, inaanyayahan po natin ang lahat na magsitayo para sa ating Tyson opening. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. For those who are very much willing to commit to tithes and offering, you may approach Sister Marisa para mabigyan kayo ng red envelope. For those who have not inquired yet our ushers, meron kong brown envelope na available para sa inyo. Muli nga, Panginoon, tayo po ay mananalangin. Isa mapalakpakan po natin ang ating Diyos sa ating pagkakapos. Ang ilang pagpalang Ama, ang Diyos ng Iglesia ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin mula pa sa pasimula, sa aming pagpupuri, sa mga pagkakaloob na aming ginawa, Panginoon, hanggang sa pagiging ng mga salita. Sa mga ministeryo ng aming ginampanan sa umangang ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pribileo o oportunidad na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Salamat po sa inyong pagtawag sa amin, sa paglalagay sa amin sa iglesia ito, at sa pangako, Panginoon, na ang church na ito ay hindi matitilan ng kahit na anong pagsubok, ng kahit na anong banda, Panginoon, ng kaaway. Dahil higit, Panginoon, ang inyong pangako na pagsama sa amin, sa aming paggawa at pagpapatuloy sa paglilingkod. Naroon, Panginoon, ang assurance mula sa inyong mga salita na ikaw po ay kasama namin. Salamat, Panginoon. Konti lang, Lord, ang inyong pong pinili. Konti lang, Panginoon, ang inyong pong pinahintulutan na mapabilang, Panginoon, sa iyong church. And we are so blessed, Lord, dahil meron kami iglesia, Panginoon, na sinisilungan, may iglesia kami, Panginoon, na pinaglilingkuran, at may iglesia kami, Panginoon, na pananatilihan hanggang hintayin namin ang muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa mga ikapu-alay na aming pong nalikon. Kayo po ang siyang gumamit ng effective, Panginoon, effectual sa mga handog na ito, maging sa mga offering day goods po namin na nakalibog kanina. Kayo po ang siyang mag-bless sa mga ito, Panginoon. And we give you back, Lord, all the glory and praises, Lord. Kaya, Panginoon, ng confidence namin na ang aming pong paglalagak ng yaman, oras, talento sa inyong pong gawain ay hindi po mawawala ng kabuluhan, Panginoon. May you always find us faithful and abounding in your word until the day comes, Lord, that you complete every
us, Lord, all the days of our lives, and we will dwell in this house, in your house, O Lord, forever. Guide us, Lord, on our way home, kayo po ang mag-ingat sa amin at sa lahat ng suliranin, labanan na aming makakamig sa buong sa linggo. Ikaw nawa ang maging banner, ikaw ang aming maging lakas, at ikaw ang aming maging muog, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamahan namin at ang pagluwalhati at pagdakila ay maingat po namin ibinabalik sa mataas, walang kapantay at nag-iisa mong pangalan. Sa pangalan namin, Panginoon